Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program ngayon pong araw ng Monday. At as you know, nasa countdown na po tayo ng ginagawa nating prayer na lagi nating kinoconsecrate, lagi nating pinag-uusapan itong event na to sa Biyernes Santo, ang My Family at the Foot of the Cross. Kasi beginning this coming Sunday na po ay Semana Santa na, Holy Week, na kung saan bawat isa sa atin ay nasa iisang faith na salubungin itong Semana Santa sa tahanan ng Diyos. This coming Sunday, di ba, yan ay araw ng palaspas. And sa Friday, ito na yung ipagpipray natin yung pamilya natin sa paanan ng krus. That's the reason why yung magiging message po natin the whole week is isang preparation para sa gagawin nating event, My Family at the Foot of the Cross. That's the reason why ito yung title ng pag-uusapan natin sa buong week. Posible pa bang maging maayos ang pamilya? Ito yung dapat mong tandaan. Part 1, ngayon yung unang part. And napag-usapan natin yung storing ito kahapon sa Universal Church, sa Help Center natin. And I believe po na kung naka-attend kayo kahapon, medyo familiar po kayo sa mapag-uusapan natin. Kung hindi man, pag-uusapan natin yung kwento na yan. So, pay attention, mas kukunin lang natin yung detail during the week. Siyempre, hindi naman natin pwedeng makalkal yung bawat detalye kapag Sunday kasi meron rin tayong time para matapos. Pero dito, since it's going to be from Monday to Friday yung gagawin nating program, so pwede nating mapag-isipan. That's why sana po masubaybayan nyo po yung buong week in the same way na nakikita ko po na majority sa inyo talagang sumusubaybay. And I keep on reminding you, if in just in case lang na yung bawat isa sa inyo na sumusubaybay is hindi nyo mahanap sa Facebook dahil sa napakarami nating announcement and posting sa ating Facebook, pwede po kayong pumunta sa ating YouTube channel. Hanapin nyo lang po UCKG Hong Kong and then punta po kayo dyan sa channel natin and then sa playlist natin. Nandiyan rin po yung yung program ni Bishop, yung Voice of Faith. Nandiyan rin po yung program ni Pastor Gilbert, yung Problems and Solution. And then nandiyan rin po yung program natin tuwing 12 noon, itong Midday Boost. Kino-compile natin yan para at least hindi po kayo mahuli at dapat kayo laging updated sa lahat ng programs natin. So pag-uusapan natin itong kwento ng naligtas yung buong family. Kasi siguro ito yung tanong mo, posible pa ba na magbago yung pamilya? Posible pa bang mabuo yung pamilya? Pwede pa bang maayos yung pamilya? Maybe yan po yung mga tanong ninyo. Siguro meron kang issue sa asawa mo, siguro mayroon kang issue sa anak mo, o ikaw naman ay anak, meron kang issue sa parents mo, sa kapatid mo. So dito, malalaman ninyo kung ano yung nangyayari, sabi natin, backstage, na hindi natin nakikita with our physical eyes. So let's read itong book ng Gawa. So mas maganda po, mabasa nyo rin sa bahay ninyo yung buong chapter 16 para at least sa chapter 16, mababasa nyo po yung buong kwento nito kung paano to nangyari. Pero let's start dito sa verse 16 pa rin. Dito po, umpisang-umpisa pa lang, makikita nyo na yung word na isang araw. Importante yan na matandaan ninyo yung word na isang araw kasi throughout the week, may i-explain tayo dyan tungkol sa isang araw. So, nagsimula sa isang araw. Habang papunta kami sa lugar na pinagtitipunan para manalangin, sinalubong kami ng isang dalagitang alipin. Ang dalagitang iyon ay sinasaniban ng masamang espiritu
na nagbibigay sa kanya ng kakayahang manghula. So yung hula is nakasulat rin sa Biblia and may pinapakita sa atin yan. Pero let's continue muna bago natin i-explain to. Next verse, sa verse 17. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Palagi kaming sinusundan ng babaeng ito at ganito ang kanyang sinisigaw. Ang mga taong ito ay mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Araw-araw, iyon ang ginagawa niya hanggang sa nainis na si Pablo. Kaya, hinarap niya ang babae at sinabi sa masamang espiritu na nasa kanya, sa pangalan ni Hesukristo, inuutusan kitang lumabas sa kanya at agad namang lumabas ang masamang espiritu. So, pagpapatuloy natin yung kwentong ito bukas. Pero, ano pong magigets natin dito? Nagsimula yung kwento sa, sabi dito, isang araw. Remember this. Yung problema pagdating sa family natin, hindi po yan tumubo lang ng kusa. Merong isang araw na nangyari, kaya naging magulo yung pamilya. Merong isang araw na naging issue, kaya merong tampuhan sa pamilya. Merong isang araw na may nasabi ka na hindi maganda, kaya nangyari yung issue sa family mo. Merong isang araw na may nagloko, kaya magulo yung pamilya. Merong isang araw na naging rebelde. So, lahat merong nangyari sa isang araw. And dito, makikita nyo po yung meron daw ditong dalagita na sinasaniba ng masamang espiritu. So, meron siyang sapi ng masamang espiritu. And in the same way na yung tao ay merong sanib ng, sabi natin, masamang espiritu, yung dyablo, bibigyan rin siya ng kakayahan. At sa case ng dalagitang ito, yung masamang espiritu, siya yung nagbibigay sa kanya ng kakayahang manghula. And ito po ay nagiging, sabihin natin, since before problema na to. Maraming tumatangkilik sa hula, tarot, alamin yung hinaharap. So, kung akala nyo po, yung panghuhula na yan is sa panahon lang natin ngayon. Dito, nabasa natin, more than 2,000 years ago, nangyari na po yan sa time ni Paul. Actually, even before 2,000 years ago, even sa Old Testament, nangyayari na yung panghuhula na yan. Pero dito, napapansin natin, talagang openly sinabi ng salita ng Diyos na yung panghuhula ay galing sa masamang espiritu. Kung ikaw yung tao na gusto mong malaman yung future mo, ikaw yung tao na gusto mo palagi na malaman kung ano yung hinaharap mo, pag-isipan mo ng maigi yung ginagawa mo kasi tinatangkilik mo yung obra maestra ng dyablo. Itindihan niyo po ba yung master art, masterpiece ng dyablo? Yung panghuhula. And napaka-interesting kasi up until now nangyayari yan at nag-upgrade. Ngayon, pwede ka nang, dati kung gusto mo magpahula, pumunta ka sa taong nanghuhula. Ngayon, not anymore. Ngayon, pwede nang online na magpapahula yung tao. And siguro po, tinatangkilik mo yan. Lagi kang nagbabasa ng horoscope. Siguro, nagbabayad ka ng limpak-limpak. At sasabihin ko pa, pinagkakakitaan ka lang. Bakit pinagkakakitaan ka lang? Kasi, sabi dito, malaki ang kinikita ng kanyang amo dahil sa kanyang panghuhula. So, pinagkakakitaan ka lang. That's the reality. And then ikaw, siguro, pag bibili ka ng dyaryo, ang target mo hindi balita. Okay lang sana kung balita, pero doon ka agad, horoscope,
susuot mong damit, anong swerte mo, anong tatayaan mo sa loto, lahat ng bagay na yan. And without knowing na yung hula na yan ay mula sa masamang espiritu. Alam ko, pwede nating sabihin na parte na ng tradisyon yan, bakit ko pa kinukontra, kinalakihan na natin yan, wala na lang pakialamanan. Okay, hindi naman kita pinapakialaman eh. Binubuksan ko lang yung isip mo sa katotohanan. Awareness, kumbaga. Kung gusto mong gawin yan, malaya kang gawin kung ano yung gusto mo. Kung yung Diyos nga, binigyan tayo ng free will, so bakit ko ipagkakait yung free will sa'yo? So, malaya kang gawin yan. Pero ito yung una ninyong dapat tandaan kung gusto ninyong maayos yung family ninyo. Sabi dito na, araw-araw, ginagawa niya nitong masamang espiritu na inisin si Pablo. Kaya hinarap niya ang babae at sinabi sa masamang espiritu na nasa kanya, sa pangalan ni Jesucristo, inuutusan kitang lumabas sa kanya at agad namang lumabas ang masamang espiritu. So, yung masamang espiritu na nagbibigay ng panghuhula, pinaalis ni Pablo. So, remember this. Ikaw ang may hawak ng iyong hinaharap. Naalala niyo po na yung pinakaunang ng verse, isang araw, lagi niyo pong tandaan, kung magulo yung pamilya mo, hindi yan nadadaan sa hula. Ikaw ang may hawak ng kung ano yung future mo. Kahit tulaan ka ng maganda. Pero kung tamad ka, walang kwenta. Ikaw, sa kamay mo, yung guhit ng kapalaran mo ay nasa palad mo, nasa kamay mo. Naintindihan niyo po ba? So, kung gusto nyo na magbago at maayos yung pamilya ninyo, ikaw po may hawak niya. Ikaw. Kung anong tinatanim natin ngayon, yan yung aanihin natin bukas. Kung gusto mong umani ng pagbabago, so starting today, pag-isipan mo kung anong itatanim mo. Remember, yung hula ay gawain ng masama. Mas pag-uusapan pa natin to kinabukasan. But remember this, ikaw ang may hawak. Let me show you once again. Ikaw ang may hawak ng iyong hinaharap. Ay, hindi, Pastor, pinili ko na iba ang mamili sa akin. Yun nga pinili mo. Ikaw pa rin yung pumipili kung ano yung magiging future mo. Naintindihan niyo po ba? Ikaw, nasa kamay mo. At ikaw rin yung pipili kung nandito ka sa darating na event natin ng Semana Santa para isurrender yung family members natin sa kamay ng Diyos. Kasi yung future na takot ka at curious ka, it belongs to God. Ang dapat nating gawin, kunin yung pag-aalala, kunin yung takot, at isurrender sa Panginoong Diyos. Mga kaibigan, bukas, mas itutuloy natin yung kwento na ito. That's why, please do not escape, do not miss yung mga programs natin. Kasi may continuation pa to, hindi pa tayo umaabot sa pinakakwento. Introduction pa lang yung ngayon. Remember, ikaw ang may hawak ng buhay mo. Mga kaibigan, bisitahin niyo po kami. Ito po yung health center natin ngayong Palm Sunday. So, yan po yung ating schedule ngayong weekend na ito. Yan rin po yung ating address. Okay? Mga kaibigan, bukas, subaybayan niyo po ulit yung ating Midday Boost program. Pagpalain po kayo ng Diyos.